Ito yung ating unang pag-uusapan patungkol kay Harry Roque at kay Bato de la Rosa. Ito na, mga kababayan. According, mga kababayan, kay Harry Roque, nilabas na ng ICC ang warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. So, ito po, mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo, no, kung saan inilabas na nga. Ito po. Sa ibang balita, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na lumabas na ang arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, pinayuhan ni Roque si de la Rosa na huwag anyang magpakidnap at higit ang karapatang may harap muna sa isang korte sa Pilipinas. Nako. Hindi naman ipiniliwanag ni Roque kung saan niya nalaman na may arrest warrant para kay de la Rosa. Sinusubukan pang kunin ng pahayag ng Department of Justice kaugnay sa mga sinabi ni Roque. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla unang nagsabi nitong Nobyembre na may arrest warrant na para kay de la Rosa, pero sinabi ni Remulla kalaunan na unofficial copy yun. Nauna nang iginit ang kampo ni de la Rosa na walang basihan ng gobyerno ng Pilipinas para isuko siya sa ICC. Si de la Rosa iniuugnay sa extrajudicial killing sa war on drugs noong Administrasyong Duterte dahil siya ang PNP chief noon. Ayan, narinig nyo? Mga kababayan, no? Si VP Sara ang top pick for president. So ayon, ito mga kababayan, sinabi mismo ni Harry Roque na inilabas na nga ang warrant ni Bato. So mag-ingat daw si Bato, huwag magpakidnap, no? Sa katulad sa nangyari kay Digong, mga kababayan. So hanapin natin dito kung baka nag-live si Harry Roque, no? Harry Roque. Ayan, sa warrant ni Bato. Ayan, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, Sa ibang balita, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na Muling lumutang ang balita ng nilabas na warrant. Lumabas na raw ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon po yan kay dating presidential spokesperson Harry Roque. May payo pa si Roque kay Senador Bato. Wag daw siyang magpapakidnap at igiit ang karapatan niyang madala muna sa Korte ng Pilipinas. Nako. Noong Nobyembre, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na may arrest warrant na ang ICC laban kay De La Rosa dahil sa pagkakaugnay niya sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Patay. Mula po noon, hindi na humarap si De La Rosa sa Senado. Sinabi naman ni Remulla na nasa Pampanga ang senador at patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Sa ngayon, wala pa rin natatanggap na kopya ng umano'y warrant ang DOJ, DFA at DILG. Ayan. Naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa Pag lumabas na raw ang warrant. Ala, Diyos ko. This is the Manila Times, where we bring you stories that shape our world. Today's December 8th, our top story. Former presidential spokesman Harry Roque is claiming that the International Criminal Court or ICC has already issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. Nako, mga kababayan, kalat na yan ngayon ha. Kalat na yan ngayon mga kababayan na kung saan lumabas na nga daw. Mga kababayan, itong warrant of arrest ni Bato. So ngayon, mga kababayan ay eto. Matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato, pero kahapon lang officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. Ha? O eto, mga kababayan, kaka-upload lang ni Harry Roque 13 minutes ago, according sa kaniyang informante. Matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato, pero kahapon lang officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. So ibig sabihin, mga kababayan, meron na nga. Meron na talaga. Ito po. Tila may babala si dating presidential spokesperson Harry Roque kay Senator Bato de la Rosa tungkol sa umano'y arrest warrant. Oo. Actually, ito mga kababayan. Bago po ni Harry Roque sabihin yan, ako mismo nakita ko na. Ito, I will tell you frankly, mga kababayan, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Bago pa man sabihin ni Roque yan, na
nilabas na, actually matagal na, nakita ko na, pero wala yung officially na papel talaga. And kung ano yung nakita ni Boying, ganun din yung nakikita ko. Diba? Kung naalala ninyo mga kababayan, di ba sabi ko nga sa inyo, sabi ko si Bato, habang maaga pa, wala pa siyang warrant, kailangan sumuko na siya, di ba? Tapos sundan na lang niya si Garma, gayahin niya si Garma, mag-state witness na lang siya para maabsuelto siya, si Digong ang maiipit. Ngunit, mga kababayan, kalaunan, no, pagkabukas, sinabi agad ni Ombudsman Boying Rimulya na meron na nga siyang hawak. Pero actually, alam ko na, meron. Itong sabi ni Harry Roque na matagal na, matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato, pero kahapon lang officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. Actually, mga kababayan, matagal na nga yan. Ulitin ko ha, matagal na yan. Noong November pa yan, sinabi ni Boying, at noon pa yan sinabi ni Trillanes. Ngunit mga kababayan, mahirap kasi po talaga na ilabas kung wala pa yung papel talaga. No, yung official na inabot talaga ng ganito, inabot talaga ng ganyan. So, yung sinabi ni Harry Roque, totoo po yan. Ha? Totoo po talaga yan. Matagal nang meron. Kaya nga si Bato, alam ni Bato, kung wala talaga siyang warrant, hindi siya magtatago. So, ibig sabihin, nagtatago siya, ibig sabihin, ayaw niyang lumabas, ibig sabihin, ayaw na niyang, di ba? Sabi ni Laika, feeling ka naman Kent like you, but minsan masyado kang entitled. Alam mo, sa totoo lang Laika, wala naman akong pakialam kung ano man yung ano mo, tawag dito, nararamdaman mo. Kasi alam mo, sa totoo lang, ngayon ko lang nababasa yung pangalan mo. Wala kang pakialam kung masyado akong entitled. At least lahat ng sinabi ko, nagkatotoo. Kailan ba pumalya yung sinabi ko? Kaya nga sabi ko, ayaw kong pangunahan Antayin ko ang taas ang maglabas Diba? Wala akong pakialam sa'yo, Laika, kung ano man yung nararamdaman mo. Entitled na kung entitled. Minsan ba, katulad ba ako sa mga inidulo mong si... Tignan mo yung mga inidulo mo, si Marleka, eto si ganito, eto si ganyan. Kukulong ba yung mga sinabi nila? Diba? Kahit sabihin mong feeling entitled ako, at least lahat ng sinabi ko, nagkatotoo. Ni minsan, walang pumalya sa sinabi ko. Baka pagkatapos kay Bato, maglabas na naman ako dito. Diba? Wala kang pakialam kung feeling entitled ako. Bakit? Natural, magpe-feeling entitled ako. Live ko to Diba? At least yung mga sinasabi ko, totoo. Bakit? Ni minsan ba, yung naglabas ako, pagkabukas, diba, sinabi ni Boying? Kaysa naman pangunahan ko, mahirap kasi na pangunahan mo, 'di ba? Baka naman ako pag-inita ni Bato, 'di ba? Tingnan niyo, nilabas ko ng gabing 'yan sa live ko. Anong sabi ko? Bato, habang wala ka pang warrant, sumuko ka na. Idiin mo si Digong, gayahin mo si Garma, mag-state witness ka. Kung talagang mahal mo ang asawa mo at mga apo mo. 'Di ba? Sinabi ko 'yan. Pagkabukas, anong sabi ni Boying? Meron talaga siyang warrant pero unofficial. Nakita ko 'Di ba? Saan ka kukuha? Wala na kayong pakialam doon kung saan ako kukuha. 'Di ba? Hindi naman ako tanga, ba't ko sasabihin? 'Di ba? Wala na kayong pakialam doon kung saan ko nakuha, kung saan ko nalaman. Diyos ko po. Hindi naman ako katulad kay Maharlika at kay Banat Bay. Na maglalabas, si ganito daw, si ganun, si ganun. Wala, fake news si Boying, fake news si Boying. Di sampalin ni Banat Bay si Harry Roque. Di ba, wala na warrant? Sabi ni Banat Bay, tingnan mo, yung kapatid mismo ni Boying, si John Vic Remulla, wala daw, tinanggi, fake news siya. Ngayon si Harry Roque nagsabi, fake news pa rin ba? Di ba? Diyos ko po. Hindi ako feeling entitled. Sinabi ko lang yung totoo. Kasi lahat naman sinabi ko nagkatotoo Tanong nyo dyan kay Ma'am Miriam Suzuki. Simula nung nag-vlog ako, hindi pa dito sa politics. Ni minsan ba, nagpumalya ba ako? Ni minsan ba, nagkamali ba ako? Kaya nga maraming nagtatagal sa aking nanunood at mga sumuporta sa akin Di ba? Di ba, Ma'am Miriam Suzuki, anong sabi ko sa noon? Yung grupo natin, hindi magtagal yan kasi kanya-kanyang budol. Nasira man ang grupo. Bakit? Kasi yung ibang vlogger puro lang panghihingi. Tapos paringgan ka sa live pag hindi ka nagbigay. Di ba? Totoo yan. Diyos mio Marimar. Yan ang katotohanan, di ba, Ma'am Rian?
Diyos ko, yan ang katotohanan. Hindi ako feeling entitled. Ay, kung masama man ang magsabi, problema mo na yan, Laika. Hindi ka naman kawalan, Laika, kahit umalis ka ngayon dyan, kahit i-block mo ko, unsubscribe mo ko. Hindi ka kawalan. Bakit? Kung may nawawala, may pumapalit. Di ba? Nanay Minda? Si Nanay Minda, nanood sa akin. Di ba? Alam mo sa totoo lang, Laika, ang feeling entitled dyan, yung mga DDS. Bakit? Nakita mo na yung tulay, ginawa 2023 o 2024, natapos 2025, kay Digong daw. Aba, di ba? Kita nyo yan? Mamarites Mos na hilo po. Dati, bago hinuli si Digong, March 10, March 10 at March 9, kumain pa ako nun. Kumain ako nun habang nagla-live. March 9. Sabi ko, may warrant na po. Anong sabi ng mga DDS? Wala yan, hindi totoo. Tingnan mo, nilabas pa ng PCSO, pinangunahan pa ni G. Ruiz, pinangunahan pa ni Jose Claire Castro. Mga fake news sila, mismong Malacanang nagpakalat ng fake news. Sabi ko, abangan nyo na lang po. Baka 3 araw mula ngayon, 2 araw, aarestuhin na yan. Anong nangyari? Lumabas nga. Paglapag ni Digong sa NAIA, ayun, diretsong Villamor. Ay nako, sa totoo lang, hindi yan feeling entitled. Alam nyo, sa totoo lang, ang feeling entitled, mga kababayan, yun yung papangunahan mo, na meron kang ganito, meron kang ganyan. Ako, nagsabi lang, pero never kong pinakita. Di ba? Kasi alam ko, sinabi ko lang na alam ko. Katulad ngayon, sabi ni Harry Roque, meron na daw, matagal na. Di ba matagal na yan? Sinabi na nga namin si Buying nga. Sinabi ni Buying, matagal na yan, di ba? Matagal naman talaga. Ang sabi nga ni Buying, meron na. Nakita niya. Pero sa picture lang. Hindi niya pwedeng ilabas kasi hindi pa official. Ilalabas lang nila kung ipadala na talaga at matanggap na talaga mismo. Yun yung katotohanan. Malaman naman natin yan bukas. Tanungin ninyo ang DILG. Tanungin ninyo ang DILG. Sabihin ninyo sa akin. 21 minutes ago, sabi ni Harry Roque, matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato. Pero kahapon lang officially na-receive ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. Di ba? Pwede nyo naman tanungin ng DOJ at DILG. Kung natanggap na ba nila? Kasi si Buying, pinanindigan ni Buying na meron talaga. Di ba? Sino to? Si Pindong Calvo, Bato de la Rosa, mainit pa sa sitwasyon, kabado ako Di ba? Ganun yan ka-simple. Nawala si Laika. Bakit? Na-real talk. Mag-unsubscribe ka. Wala akong pakialam sa'yo, di ka kawalan, isa ka lang. Di ba? So yun ang katunayan, mga kababayan. Yun yung post ni Harry Roque. Ito po, mga kababayan, ito yung post ni Harry Roque. Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag ka pa-kidnap, insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Yun ang sabi ni Harry Roque sa kanyang post. So ngayon lang, kakapost lang ni Harry Roque, panibago, bago tayo nag-start ng live. 11 minutes ago yan kanina. Actually, 20 minutes sa tayong nag-live, so 20 minutes ago na din. So, ito, matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato, pero kahapon lang officially na-receive ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. Ngayon ang tanong, Ken, pagtanungin ba natin ang DOJ at DILG, sasabihin ba nilang meron? Paano yung arestuhin si Bato kung sasabihin lang meron? Diba? Saan ka makakita? May aarestuhin ka tapos ibubulgar mo? At least ngayon magtatanong, Ken, bakit ikaw sinabi mong meron? Sinabi na ni Roque Antayin na lang natin sa mga sumusunod na araw. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, si Bato, maa-aresto na yan either bago magpasko or bago magbagong taon. Ngayon, kung hindi siya mahuli sa 2 araw na yan, bago magpasko, bago magbagong taon, sabay sila ni Bongo. Ang pinakasagad, yun na yung pinakasagad. Either next year, first week of the year, or sabay sila ni Bonggong arestuhin. Pero mga kababayan, mismo nanggaling na kay Harry Roque, alam nyo na. Diba? Mga kababayan,
maliit lang ang Pilipinas. Diba? Maliit lang ang Pilipinas, mga kababayan. Kahit si Bato lumublob sa lupa para siyang teenage mutant ninja turtle, makikita pa rin siya sa lapad ba naman ng likod niya, hindi siya makikita. Si Alice Go nga, kaliit-liit, tumakas pa eh. Si Cassandra Ong nga eh. Ngayon mga kababayan, ang tanong, do you think, mga kababayan, si Bato nasa Philippines pa? Wala na yan. Kung nasa Pilipinas man si Bato, ngayon sa mga oras na to, nagpaplano ng lumipad yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Tandaan ninyo, si Bato nasa Pampanga. Pag tumawid yan ng Zambales, pag sumakay ng speedboat yan, katulad sa ginawa ni Harry Roque, Zambales, sumakay ng speedboat papuntang Tawi-Tawi, Hulo, lipad yan, diretsyong takas. Kung sakali lang. Sa mga oras na to, mga kababayan, si Bato po, nakakalusot na yan. Bakit? Si Alice Go, Tarlac yun. Nasa Tarlac. Ang Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, magkadikit yan. Kapag yan tumawid papuntang Boracay, alam nyo na kung saan lulusot. Ganyan ang ginawa ni Alice Go. Sa ngayon, sabi nga ni Bato, mga kababayan, hindi niya kilalanin ang warrant of arrest. Kasi galing po yan sa dayuhang bansa. Maliban na lang kung sa sariling bansa natin yan galing. Sa mga oras na to, mga kababayan, si Bato, di natin alam, either lumipad na or nakatakas na. Ganun lang yan, mga kababayan. Kung na-receive na ng DOJ at DILG, itong warrant of arrest or kopya ng warrant of arrest ni Bato, nakaalis na yan. Ang Pampanga, ang Subic, ang Zambales, magkadikit lang yan. Pag dumaan siya ng Batangas, pag tumawid ng Boracay yan, alam nyo na ang West Philippine Sea. Boracay, tapos magpalawan siya. Good luck. Si Risa Por, hello po sa inyong lahat dyan. At kay Ma'am Chaicher, hello po. Diba? Ganun yan mga kababayan. Alam ko, mga kababayan, si Bato, either nasa Philippines pa siya ngayon or tumakas na. Kasi bago i-post ni Harry Roque yan, mga kababayan, minisage niya niyang personal si Bato. Imposibleng wala silang contact sa messenger. Lukuhin yung lelang ninyo. May mga group chat yan. DDS yan eh. Parang yung bobo yan. Napaka-imposibleng mga walang group chat yan. Sa group chat pa lang nila, si Bato, si Sarah, si Aimee, sila Robin, sino pa, sila Harry Roque, sila Marlica, yan, yung mga vloggers, sila Banatbay. May mga group chat yan. Napaka-imposible na i-post muna ni Harry Roque bago niya sabihin kay Bato. Nauna na niyang sinabi kay Bato yan bago niya i-post sa Facebook. Kaya ibig sabihin, alam na ni Roque, kasi bakit? Si Roque kasi mga kababayan ay dati po yung ICC lawyer. Alam ni Roque yan, may mga kaibigan yan siya dyan. So sa madaling salita mga kababayan, dalawa lang ang nasa isip ko ngayon. Either si Bato nagtago pa sa Pampanga o tumawid na ng Subic, Zambales, lumipad na. Ganun lang. Pampanga. Ano bang kaharap ng Pampanga? Nandyan, di ba? May Olongapo, may Subic, may Zambales. Yan, nandyan yung Mindoro. Pagdating mo sa Mindoro, Boracay. Pagdating mo sa Boracay, pwede ka magpalawan. Pagdating mo sa Palawan, lipad ka ng West Philippine Sea. Or else, pupunta ka ng Malaysia. Tatawid ka ng Brunei. Lipad ka na kung saan mo gusto. Di ba? Si Alice Go nga. Alam yung kaingay-ingay nung pangalan ni Alice Go, di ba? Kita nyo ngayon, si Alice Go, PK ang pangalan. Habang iniimbestigahan, nagulat tayo, andun sa Malaysia, lumipad ng Singapore, lumipat ng Indonesia. Ayun, pagdating sa Indonesia, natiklo. Di ba? Hindi nyo naisip yan, mga kababayan? Si Alice Go nga eh. Alam natin na si Alice Go, rinig na yung pangalan, kalat na hindi ko po maalala, Mr. Chair. Ako po kasi, Your Honor, Mr. Chair, sa farm lang po kasi ako lumaki. Gumaganon siya. Hindi natin lubos akalain 1 week ago, pagkatapos ng hearing, biglang nakatakas, nag-Malaysia. Saan siya dumaan? Sumakay ng speedboat, tumawid ng Hulusulo, Tawi-Tawi, nag-Malaysia. Tapos, pagdating sa Malaysia, lumipad ng Singapore. Pagdating sa Singapore, napunta ng Indonesia. Ayun, natiklo.
Yeah? Oh, kaya si Bato, do you think si Bato nandito pa sa Philippines? No. Kung natanggap na ng DILG at DOJ ang warrant of arrest niya or kopya ng warrant of arrest, sa madaling salita, si Bato umiskapo na yan. Diba? Si Bato umiskapo na yan. Tingnan nyo. Siyempre, 1 week yan, pagplanuhan yan. Ganito, halimbawa, nakuha na yung warrant of arrest, andito na, hawak na. Anong gagawin ng mga pulis ngayon? Anong gagawin ng mga otoridad para maghuli sa kanya? Siyempre, may plan A, plan B, plan C yan. Kasi si Bato, pulis yan, alam ni Bato manlaban. Magkikipagpatayan yan. Pulis yan eh. Oh, siyempre, pagpaplanuhan nila yan. Saan natin to arestuhin? Sa Davao Airport ba? Saan natin to puntahin? Sa bahay ba niya? Ang tanong, nasa Davao ba siya? O, nasa Pampanga. Pag-check sa Pampanga, wala doon. Kanino? Saan to? Tingnan nyo si Alice Go. Yung nagpatakas kay Alice Go, nahuli ba? Wala. Oh, sino nagpatakas kay Alice Go? Isang senador. Yung nagpatakas kay Harry Roque, nahuli ba? Wala. Bakit? Kasi hindi nila alam. Bakit? Kasi minsan, yung mga nagpapatakas dyan, sabi ko nga sa inyo, ang Malacanang, pag nilunop yan, pag binaha ang Malacanang, isa-isa yang lulutang. 5-10 lang ang malulunod dyan sa Malacanang. Sabi ko nga sa inyo eh. Diba? Kaya nga si PBBM walang ibang pinagkatiwalaan yan, kundi ang pamilya niya lang eh. Diba? Ay, nako. Basta pera, mga kababayan. Oh, ito, Ken, 100 million, patakasin mo ko. Ganun lang. Do you think, mga kababayan, kung talagang si Bato magpapa-aresto, magtago siya? Hindi siya magtatago, magpapa-aresto siya. Sinabi nga niya na hindi ko i-recognize ang warrant kung meron man. Kasi hindi po yan galing sa sarili nating bansa. Galing yan sa dayuhang bansa. Hindi ko yan kilalanin. So, ibig sabihin, tatakbo nga siya, magtago siya, or else maglaban siya. Do you think si Bato walang intelligence? May mga intel yan. Bakit? Dating PNP chief yan, putang ina. PNP chief ka, tas wala kang koneksyon? Senador ka pa? Aba, tanga lang ang hindi naniniwala doon. Di ba? Tanga lang ang hindi maniniwala. Si Bato, senador. Ang senador, ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Napaka-imposible na si Bato walang impormante yan. Nako, tigil-tigilan nyo ako. Paputol ko titik ko. Magpatuli ako ulit. Tanggalin ko yung titik ko, gawin kong poke kung walang impormante yan. Magpa-opera ako sa Thailand. Kung walang informante si Bato. Biruin nyo yung mga ICC nga dito na nag-iimbestiga. Alam nga niya kung saan hotel sa Pasay naka-check-in. Alam nga niya na tinulungan daw ni First Lady ang mga ICC investigator kung saan pa anuhin. Diba? Ganun yun. Opinion ko lang, Kent, mas okay pa siguro na ina-point ni PBBM mga dilawan, kakamping, parang seremolya lang loyal sa kanya. Actually, resale issues, ganito po kasi yan. Ang bawat tao, may mga may mga pride. Hindi po kasi basta-bastang tanggapin ng dilawan kung i-appoint sila ni PBBM kasi masisira po kasi yung pangalan nila. Meron kasi yan silang tinatawag, mga kababayan, yung loyalty. Hindi lahat ng dilawan ay pabor kay PBBM. No? Hindi din po lahat ng kakamping ay pabor kay PBBM. Tandaan natin. Marami pa rin mga oposisyon. Yung totoong oposisyon ha, hindi yung mga Duterte Black ha. Ang totoong oposisyon, yan sila Risa Hontiveros, sila Trillanes, sila Drilon, sila Ila de Lima. Yan ang mga totoong oposisyon. So madaling salita, kalaban ng gobyerno. Pero mga kababayan, ang oposisyon ngayon ay nagiging dalawa na. Nandyan na ang mga Duterte. Ang mga Duterte na ang pumalit. Ang oposisyon politician ngayon ay kumbaga na kay PBBM nakaabang. Mali ni PBBM makita nila, tsaka nila bibirahin. Wala naman sila nakitang mali kay PBBM. Ang nakakita lang lagi ng mali ay si Sara. Kasi bakit? Si Sara kasi gustong pumalit, hindi makapag-antay. Diba? Yun ang katotohanan. So mga kababayan, kung ayaw nyo maniwala at sasabihin na feeling entitled daw ako, di wow. Diba? Abangan na lang natin pag na-aresto si Bato. Ito, bigyan ko kayo ng date. 1 linggo lang. Tignan nyo, aresto yan. Diba? 1 linggo lang. Sana walang dili-dili. Malay, syempre, papasko. Baka after Christmas or bago mag-Christmas. Sabi nga ni Boyeng Remulla, basta December 15, 16, alam nyo na. Diba?